Kong, welcome sa STL. Good evening po. Hi. Good evening, Chiki, Maricel, and Joby. Yan. Congressman Erice, yun nga sinasabi ko kanina, medyo kahapon di namin masyadong nahimay ito. No? Pero para lang doon sa mga hindi rin nakanood kahapon, ng mga naganap sa lower house, meron ilan sa inyo na talagang tumutol pa rin doon sa ipinasang budget. At basically, bakit? Yes. Marami namang reasons, pero ako personally, kasama ko yung ibang mga kasama ko sa Liberal Party. Basically, ang problema lang namin yung unprogrammed funds. Nahimay naman namin yung 2026 General Appropriations Bill at inaabot nga kami ng alas 4 ng madaling araw. Talagang bawat departamento ay binusisi namin yung mga budget. At masasabi namin na ito yung pinakamagandang budget kung ikukumpara doon sa 3 taon na nakaraang budget na talagang punong-puno ng mga questionable items. So ito, mas okay. Kaya lang, nagtataka nga ako, ba't ba nagpalusot pa ng unprogrammed funds? Sana, wala na sana problema. Kaya yung unprogrammed funds kasi, alam nyo, yan ay ipinagbabawal, para sa akin, pinagbabawal ng konstitusyon. Kasi yung National Expenditures Program, sinasubmit yan sa Kongreso. At kasama sa pagsasubmit yan, yung budget of expenditures, saka yung source of financing. Yung budget na pinopropose at kung saan yung panggagalingan. Yung unprogrammed funds, walang panggagalingan. Kaya ang sinasabi ko, ito ay labag sa Article 7, Section 22. Dahil hindi kami pwedeng mag-appropriate ng o aprobahan ng isang budget of expenditures na walang katapat na pagkukunan ng pondo. Yan ay unconstitutional. At yan yung unprogrammed funds. Pangalawa, dahil lump sum to, parang ina-abdicate namin sa executive department yung aming power na mag-appropriate na mga proyekto. Kasi makikita mo doon sa program funds, makikita mo line by line kung ano yung pagkakagastusan. Ito lump sum. So, hindi pwede namin i-abdicate yung aming constitutional duty ng appropriations. Kami lang yun. May clear demarcation. Kaya nga sabi ko, kung ito ay makakapasa sa Senado, pipirma ng ating Pangulo, yan ay idudulog ko sa Supreme Court para ngayon maliwanag ano yung clear demarcation line between the executive functions and legislative function. Sir, si Maricel po ito. Ang paliwanag po kasi ng Malacanang kanina na importante yung unprogrammed appropriations dahil, for example, yung nangyayari ngayon na depleted na yung pondo ng NDRRMC dahil dun sa sunod-sunod na calamities, ang tendency is kukuha ng pondo mula doon sa sagip na bahagi ng unprogrammed appropriations. So, pero saan po nila kukunin yung Saan nila kukunin yung pondo kung wala pa namang revenue? Wala pa namang revenue eh. Paano? Ano nga yan? Unprogrammed, ibig sabihin wala pang pagkukunan ng pondo. Paano nila makukuha yung pondo? Paano nila makukuha yung gagastusin kung wala pang pondo? Kaya nga unprogrammed. Ang unprogrammed, anong source ng unprogrammed funds? Una, savings. Kung walang savings, bihira naman magkaroon ng savings, di walang pagkukunan. Pangalawang source, loans, new loans. Napakatagal namang mag-contract ng mga loans. Pangatlo, yung new source of revenue. Bihirang-bihira rin yun. Uncertain yun, vague, yung mga ganon. So, wala rin. Kaya kung may certainty naman ng pondo, di ilagay sa program funds, dagdagan yung pondo para sa NDRRMC para lumaki yung pondo. Diba? Okay. So if that's the case, sir, ngayon, sa sitwasyon natin na sinasabi nilang, teka, paubos na yung pondo natin, saan tayo pwedeng kumuha pala? Kung ngayon yun. Wala nga pondo eh. Unprogram nga. Dahil kaya nga, wala pang yan. So kung halimbawa naman na meron sila na po-project na talagang pagkukunan, di mag-supplemental budget sila. Pwede naman, madalian yun. Kung patawag lang ang presidente, 3-day session, special session,
Pakita nila yung pagkakagastusan, pakita nila yung source of revenue, di aprobahan namin. Dahil Pero- emergency. Bakit po sinasabi na kapag ipinagpatuloy itong pagkakaroon ng unprogrammed appropriations, para tayong bumabalik sa pork barrel? Kasi nga, halimbawa, nagkaroon ng pagkakataon na may pondo, lump sum yung appropriation, walang specifics kung saan gagastusin. So, ibig sabihin, binibigyan natin ng power ang executive department para sila yung mag-appropriate ng mga pagkakagastusan nila. So, kumbaga, Kasi parang... lump sum Yes. na pondo. Saka, alam mo, kaya nangyari yung anomaly nung 2023, 2024, 2025 dahil dyan sa unprogrammed funds. At bakit? Ano ang ginawa? Tinanggal yung mga pre-propose ng executive department, tinanggal ng Kongreso sa program funds, inilagay sa unprogrammed funds. Para, kunyari, napondohan nila. Pero sa totoo, walang pagkukunan ng pondo yun. Tapos yung pet projects ng mga legislators, dun sila nag-insert. I see. Ayun, doon nila in-insert yung mga projects. Yung mga pre-propose ng Pangulo, President's budget, inilagay nila sa unprogrammed funds, doon sa walang pagkukunan ng pondo. At dahil dyan, ganito nangyari. Una, meron tayong mga foreign assisted projects. Merong Philippine Equity, yung ating counterpart. 240 billion pesos noong 2024, 157 billion noong 2025. Tinanggal yan, pinasukan ng mga insertions ng mga flood control, kung ano-ano. Farm to market road. So ano epekto nun? Tinanong ko mismo during the budget hearing, tinanong ko yung DOTR, ano naging epekto niyan dun sa mga foreign assisted loans na tinanggalan ng counterpart? Ano sabi ng DOTR? 2 project pala. Yung Metro Manila Subway, 400 billion plus yan. So, tinanggalan nila ng equity. Yung mga equity na yan, kasamihan niya pambili ng mga right of way at iba pang gastos. Ano nangyari? Dahil dyan, madidelay, dapat sa 2028, operational na yung Metro Subway. Makakasakay na tayo. Dahil tinanggalan nila, 2032 na matatapos Na-delay. yung subway. At anong ibig sabihin yan? Dahil may mga penalties, may mga commitment fees, ang pinakamalaking gastos dyan, yung escalation of prices ng materials and labors, pagkatapos yung foreign exchange. Kaya ang sabi ng DOTR, 20% ang itataas ng cost ng proyekto from 400 plus billion to about 500 billion na. Dahil lang sa tinanggalan nila ng equity. Yung PNR, elevated railway, 800 plus billion yan. Tinanggalan din nila. So from 2029 na dapat matapos, 2032 na rin. At ang epekto niyan, 20% din. So yung 800 billion, mga 1 billion na. Yeah. Aray. Yung papasanin na ni Juan de la Cruz. Ni Juan de la Dahil dito Cruz, sa yeah. Mio. Ay, napakabigat. At ipinasok dyan yung mga flood control, mga substandard, saka yung mga proyekto na hindi naman kailangan talaga. Yes. Pet project lang ng mga legislator. Kung Egay, hihirit sana ako ng part 2 ng ating pag-uusap para mahimay pa natin yan. Pasensya na kulang ang oras para. Pero Okay. gustong-gusto naming malaman niya kung gaano kabigat sa bulsa nating lahat yan. Oo nga Marami Ganun pa. pala yun, no? Yung anomaly, nung 3 years budget, tip of the iceberg pa lang yung alam natin. Haray ko, Okay, dapat so- talaga may part 2. Part 2 tayo. Kung Egay, thank you for tonight sa iyong pagdalo Salamat, dito sa salamat. STL. Thank you po. Salamat po. Thank you, Congressman Erice, mga kapatid.